alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan eh. Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Kinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Na hindi maganda yung epekto nito eh, sa mga bata eh. Alam niyo ba yung mga bata, meron na sa wallet nila o sa bulsa nila, nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng mas, pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na, yari na si Kiko Pangilinan. Dumaramin ang kalaban mo, boy. So, kita niyo mga babae dito sa preview nito. Nakita niyo si Bebeng Gandang Hari Padilla. Nagsalita na. Dati palang kinampanya pala niya ito si Kiko Pangilinan, kaya pala nanalo. Tapos ngayon, siya pa ang naging sakit sa ulo ng bansang Pilipinas. Aray ko. Nako, napakaganda ng video natin, guys. Huwag kang sisibat. Huwag kang aalis. Dahil dito si Bebeng Gandang Hari ay mapapanood mo na. Bubuelta, sasabunin, sasampalin si Sharon Cuneta. Alright. Marami na tayong bumaba ng Kiko Pangilinan, guys. Mukhang magre-resign na ang tratado. Oo, alam nyo, mga babayan, ito si Robin Padilla, mananalo ulit to. Maganda at ang may prinsipyo talaga ang taong ito. Ganito ang mga gusto ng mga taong bayan. Makatuderte, 'di ba? Galit sa mga taksil, galit sa mga demonyong magnanakaw. 'Di ba? Sila ay nasusulong ng flood control. Ngunit ngayon, syempre, natalo sila, 'di ba? Pinulang na sila. Kunwari ay kakampi itong si Joel Villanueva, kakampi si Chis Escudero, noon pala mga spy lang ang mga tarantado. At 'yun, syempre, nabigo nga tayo, no? Hindi tayo naging success dahil meron talagang mga tarantadong mga jablo na mga spy at mga pakagat. Aray ko, pakagat lang, guys. So dito sa nangyayari nito, eto na, nagtutulong-tulong na ang mga taong bayan para itong si Kiko Pangilinan ay pagkaisahan hanggang sa magpakamatay na. Mababash. Mababash to ito si Kiko Pangilinan. Mababash ka, boy. Baka soon, magpakamatay na yan. At syempre, nababash na siya ng taong buong Pilipinas dahil sa kanyang ginawa, malay nyo, bigla na lang bumula ang bunganga niyan, boy. Diba? Ito si Bebeng Gandang Hari. Tapusin mo tong video, guys. Dito tayo kay Boss Reaction TV PH, manonood ng full video. Don't forget to support us, okay? So dito, wait lang. At dito mga babayan, nagmalaki pa. Panoorin nyo hanggang dulo. Nagmalaki pa si John Vic Remulla na yung shoot out daw, napigilan pa nila. O di wow, nagtatrabaho ang mga tarantado. O di wow, bantayan nyo 24 hours, huwag din kayo matulog. Si Pangulo nyo nga, sabi nga niya 24 oras, hindi kami natutulog, nagtatrabaho kami. O di ba? Ganun sana. Nalulusutan naman din kayo. O di ba? Kaya mga babayan, magkaisa tayo. Mag-comment kayo dito. Share nyo itong video na to kasi napakaganda na to. I-bash natin ng i-bash ang gumawa ng batas na walang kakwenta-kwenta. Kita nyo naman, meron na tayong mga vlog niyan noon pa man. Binabanatan na, tinutulog siya ni Tatay Digong dahil sa maling batas na amyendahan ni Kiko Pangilinan na pinirmahan din ng mga bobo niya mga kasama. Kaya nabuo yung batas na yan. Dapat 10 years old pataas. Pag nakagawa ng krimen, ikulong. Dapat may rehabilitation, merong kulungan yung mga bata para hindi sila kasama ng talagang mga matatanda, para doon pa lang maramdaman nila talaga
yung sakit ng nararamdaman ng napaslang nila, maramdaman din talaga ng mga magulang nila na mali ginawa ng anak nila, at pati yung batang gumawa ng krimen ay maparusahan at maramdaman niya. Bata pa lang siya, kasi bata pa lang siya, may utak na yan, mga 15 anyos na yan Oo, yan pa yung papatay sa iyo guys, yung mga ganyang karaniwan ng mga bata. At ang sabi ni Robin Padilla guys, may bulsa-bulsa sila na mga birth certificate nga ni. Kaya pagka nagkagawa sila ng batas na hindi sa batas ay nakalabag sila, ipapakita lang ang birth certificate, okay na, papakawalan na ng mga pulis. O di ba? Wala rin magawa ang mga pulis kasi nasa batas. Makakasuhan sila. Child abuse. Dapat itong si Kiko Pangilinan ang maikulong na. Makulong ka. Kiko Pangilinan. Dahil sa batas mo, nagkagulo-gulo ang bansa. Ewan ko kung pautot nyo lang din yan, para lalong matawag dito, para lalong malihis na naman tayo sa flood control issue, flood control scam. Di ba? Ang galing nyo talaga. Hanggang sa susunod, yung flood control na wala na, ng tuluyan. Ganun na lang mangyayari. Pero mga kababayan, wag tayong mawawala. Magpo-focus pa rin tayo kung ano man ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Lagi natin babanggitin ng flood control scam ay dapat matuloy pa rin, dahil andyan yung pera natin, andyan yung kaba ng bansa na dapat natin mabawi at mapakulong ang mga demonyong walang kwentang mga Judas Barabas Hestas na mga magaling magsalita sa social media dati na nag-aano sila, na magagaling magsalita tulad ni Erwin Tulfo, 'di ba? Nakuto tayo nung nakuha na nila yung posisyon, aray ko na. 'Di ba? Nakalimutan ng tambayan. Kaya wag kayong gagawa ng susunod na kamalian. Tayo lahat pala boy. Wag kang tayo lahat. Sorry. Okay. So ito guys, panoorin niyo 'tong full video, at kung nagustuhan mo 'tong ating vlog, don't forget to like, subscribe and share para mapapanood ng ating mga kumare sa ibang bansa at sang sulok man ng mundo, mapanood itong ating mga video. Okay? Ano pang hinihintay mo boy? Andaldal mo boy. Play mo na yan. Let's go. Nakabalik na ng Matiwasay, galing po ng Tacloban. Kasama po natin ang aking sister. Magandang gabi po sa inyo. Buksan mo naman yung ilaw. Opo. Umati ka naman. Ayan. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Siya po yung nakita niyong nagbigay ng kasiyahan doon sa airport. Habang kami po ay nag-aayos ng aming flight, siya po ay nakisayaw doon sa mga mananayaw at nagpasaya ng mga kababayan po nating may kalungkutan. At salamat, Vi. Salamat. Yan. Ako po ay nag-live dahil napakadami pong mga usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Oo. Mga magulang po ito na Pero bago po natin ituloy, nasa punto pong magulang. Meron pong balitang dumating ngayon na John Vic Remula planong mass shooting sa Leyte. Napigilan dahil sa tip ni Bam Aquino. Napakalupit po niyan mga karyasyon. Bigla po nagkaroon ng tip sa Leyte na naman. No? Kung, di ba yung Tacloban Leyte yan? Nako. Nagtip daw si Bam Aquino at napigilan daw na naman ang mass shooting. Napakalupit po ng administrasyong ito mga karyasyon. Talagang hindi lang bendalo. Manufacturing pa sila ng mga fake news. Ay, hindi fake news yan. Bakit hindi fake news? Sinabi nga ng, ano ba yun? Nabasa ko yun eh. Sinabi po ng, kung hindi ako magkakamali, sinabi ng mismong pulis ano yata sa Leyte na walang ganong nangyari, walang ganon. Ay, hindi ko alam kung fake news to, kung gawa-gawa lang ito ha. Bam Aquino, ano mo to, pakiayos mo itong ano na to na ikaw ay nagbibigay ng tip. Ha? Napaka ano mo naman, napaka
galante mo naman magbigay ng tip. Yan. Ang galing mo ha. Sige nga. Kapag merong nangyaring mass shooting, pag wala kang binigay na tip, talagang... Tuloy po natin mga kareaksyon ha. Nasa punto po tayo ng mga pamilyang nagluluksa. Sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima. Biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito eh. Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa hindi na gawain ng bata yon. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumuka pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Yaang Juvenile Justice and Welfare Law na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati ng walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila. Hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po sila ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw na malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yon na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yon. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang ikinasasakit po ng loob nila, yung kanilang mga anak, meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May tinamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nung mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability.
Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga, hindi ko talagang matawag eh, hindi ko maatim na matawag itong mga batang ito eh. Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka, nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawayan ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po eh. Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Kung paano siya tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan nyo pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan nyo pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan kung gusto ninyo sana ako talaga 10 years old eh. Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata yung batas. Aba, ay pambihira. Kahit matatanda naman, marami pong hindi nakakaintindi sa batas no? Katulad ni Kiko Pangilinan. Siya po ang gumawa ng batas na yun, mga kareaksyon. Na ngayon, nagkataon ba to o talagang po mga kareaksyon? Kiko Pangilinan, asawa ni Sharon Cuneta. Robin Padilla, nakatato ang pangalan ni Sharon Cuneta sa kanyang dibdib. Ano ba to? Pagiganti ba to ni Kiko dahil hindi niya matanggap na pogi si Robin? O si Robin Padilla ay napapakilig pa rin niya si Sharon Cuneta? Hindi ko po alam mga kareaksyon kung love triangle pa rin na nangyayari. Pero tuloy natin mga kareaksyon, medyo nadadala lang ang damdamin ko sa dalawang to mga kareaksyon. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako eh. Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo, hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga eh. Yung mga magulang na nawala ng mga anak. So ako naman ho, naandun lang sa paano ba natin to mabibigyan ng hustisya, syempre. So nung nakausap po namin si Mayor Martin Romuald Alfred, kinukwento po niya na actually ang mga bata na mga involved dito hindi nila naiintindihan ng batas. Actually dahil sa social media ho, alam na nila yung batas na they are not accountable to anything that they would do if they are under 15. At obviously At nagpapalitan sila ng message. alam nila na hindi sila mapaparusahan. So malakas po ang loob nila na gumawa ng mga bagay na hindi nga lang petty ito. Sana kung petty lang okay lang, mapapalagpas mo at talagang dapat dalhin sa delinquency, juvenile, mga ganyan. But the thing is, buhay na ho yung pinag-uusapan.
Mass Diba? shooting, ha? Mass shooting. At mass shooting ito, hindi ito murder lang. At It's- nakita mo naman, B, hindi ito random. Oo, May at mga hindi tinatarget random. siya. Oo, yun yung pinag-uusapan namin kasi nagpunta kami dun sa school, kinukwento ho sa amin ng mga teachers doon kung ano actual na nangyari. And it's turning out na it's kind of planned. It's not random. It's not like, oh, nawala sa isip yung bata, naguluhan, na confused and then started shooting. Hindi po eh. Sa kwento ng mga teachers, it was kind of planned and parang meron siyang target. Hindi ho natin alam ang motibo niya unless talagang imbestigahan ito. Pero definitely meron po siyang target kasi talagang namaril siya dun sa classroom niya. Mga kaklase niya yung mainly binaril po niya eh. At ang mga casualty ay nanggaling dun sa mismong classroom niya. Mga kaklase niya yung mga binaril niya. So parang ako ho eh nandun lang ako sa para, in fact, it's a protection. Hindi po ito para itiin ng mga bata. It's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang ating, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi umiiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayo magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So naniniwala ako na I think pag-isipan mabuti, nananawagan din ako kay Senator Risa Hontiveros na sana naman hindi lang puro yung side ninyo ang pakinggan ninyo, tignan din niyo yung side why we are pushing for this, why my brother is pushing for this. It's not, hindi po ito politika, hindi ito para mag-grandstand, but it's really a valid and meron pong cause eh. Sa Amerika, nandun po ako nakatira, ang mga mass shooting is not unusual anymore. It's all, at ganito rin kasi ang pinagtatalunan doon. Wala ding sense of responsibility ang mga bata. Meron po kasi talagang dapat accountability. Sabi ko nga po lumaki kami ng pinapalo ng mga magulang, dinidisiplina. Hindi po, my dad and my mom did spare us the rod. Yun po ang namin, at lumaki kami may takot. Lumaki kaming sumusunod sa batas. Dati po, sinasabi natin, bakit ang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, walang mga disiplina. Pagdating sa ibang bansa, matitino, madisiplina. Isa lang ho ang dahilan nun, kasi may batas na sinusunod. Sa Amerika, bakit ang traffic, sumusunod kami sa traffic kasi malaki ho ang binabayaran namin kapag nahuli kami ng pulis. So may accountability, pero pag walang batas, kanya-kanyang lakad ulit po yan. Traffic pa lang po yan, di po ba? So sana maintindihan lang po yun ng mga senador natin. Nakapag-aral naman tayong lahat. I think this is not hard to understand na yung isinusulong na batas po ng kapatid ko hindi po yan para itiin ng mga bata. Yan po ay para matulungan ng mga bata na magkaroon ng takot sa batas at a very young age. Yun po ang reality. Maybe in the 60s, 70s, 15-year-old is considered a minor. Pero at this time, na nasa social media time na po tayo at marami exposed na ang mga bata sa lahat ng mga kung ano-ano mga bagay, I think kailangan tanggapin natin yung katotohanan na at 10 years old, exposed ang mga bata sa mga hindi dapat nila nalalaman. And at 10 years old, they should be protected by law
para hindi nila even to think about it. Kasi takot sila, kasi meron silang reason na to think about it, kasi alam nilang they'll be accountable to it. Yun lang po. Sana matulungan nyo rin po, kayo din po kasi tayo mga mamamayan, makakatulong din po kay Robin kapag susuportahan po natin siya sa mga ganito mga ina-advocate niya. Robin is actually just advocating for the children. Hindi po ito para ulit-ulit po ako dun kasi yun lang po kasi talaga ang totoo. Hindi po ito para pahirapan ng mga bata, kundi just really to advocate for the children, to protect them from even being influenced by people who has no conscience, na bata ang pinupuntirya para isulong yung mga masasama nilang mga iniisip. Ang isa po pong magandang example pa na punto na ibinigay sa amin ng isang magulang na namatayan po doon dito sa Tacloban is yung punto na naniniwala sila na yung mga mastermind po nito mga to, ang tinatarget nila yung mga bata na madaling maimpluwensyahan at yung mga batang naniniwala na they will not be accountable to whatever they do because they are minor. Pero once po na ano natin yan, mapaintindi natin sa mga bata na, oh, no. You're 14, you're still accountable. Tingnan po natin kung hindi mapaisip yan mga yan. Kasi maski po ako, kung sabihin sa akin na I'll not be accountable to anything, di ba sa loob ko to do anything? Sa simpleng bagay, sa Singapore po, bawal mag-chew ng gum, ikinukulong. O di hindi sila lahat nag-chew ng gum. Dahil ikukulong. Pero kung sinabi ni Lee Kuan Yew na, ay, di, papaluin lang namin kayo pag nag-chew kayo ng gum, eh, marami pa rin gagawa po nun, di po ba? It's simple logic. It's simple logic. It's just common sense. And again, I'm appealing to Senator Kiko at kay Senator Risa Hontiveros, please, let's put common sense to all of this kasi meron po mga gulang na namatayan at may mga magulang na nandun po ngayon sa ospital. Umiiyak sa amin kanina kasi nahihirapan silang makita yung mga anak nila na may mga sugat. Meron po kami nakita doon na binaril dito, lumabas dito, magang-maga ang muka. Masakit pong makita lahat yon. Sana itong sila Senator Kiko at sila Senator Hontiveros, sana po magpunta sila doon sa mga namatayan. Kausapin po sana nila yung mga magulang ng one-on-one, walang kasamang media, para maintindihan nila kung anong klaseng sakit yung naramdaman po ng mga magulang na ito. And maybe magkaroon sila ng bagong pananaw at maybe maliwanagan sila na hindi naman talaga mabuti itong isinusulong na batas ni Robin na 2 taon na po kung tutuusin. At saksi po ako sa lahat ng mga pinuntahan namin kanina. Yun po ang hinihiling ng mga magulang na sana Justice. Yung justice, and then tsaka sana ma-approve na yung batas na isinusulong ni Robin. So, yun po sila mismo ang nagre-request noon. So, if that is not enough proof or enough reason for us sa mga senador na kumukontra, hindi ko po alam kung ano pa yung hinihintay ninyo. Ngayon, kung ano pa rin kayo, di maghihintay pa po pa tayo ng next pa at mga susunod pa bago mapaisip na talagang dapat meron tayong gawin na mas drastic para maintindihan ng mga kabataan kung ano ang tama at mali. So yun lang po. So maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay Robin, and let's all pray for the peace and security ng bayan po natin, no? Yun lang po. Maraming salamat, B, sa pagpapaliwanag dahil ako'y kinakain ng high blood.
Sana po ay mas naintindihan nyo si Bibi sa kanyang paliwanag. Dahil ako hindi ko po talaga makuha pa magpaliwanag at high blood po ako. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mabuhay po. Nako mga kareaksyon, kailangan po nating kasi mga kareaksyon ganito po yan eh. Kung ituturo sa eskwela na kahit 10 years old, oy, huwag kayong gagawa ng masama mga kabataan kasi makukulong kayo. Siyempre may tatanim sa isip ng mga kabataan yun eh, na makukulong sila. Pag 10 years old ka na at sinabi huwag kayong gagawa ng masama mga kabataan dahil mayroong bagong batas, makukulong kayo. Di po ba? May tatanim sa isipan ng mga kabataan, oo nga no, hindi tayo pwedeng gumawa ng batas, makukulong tayo. Kaya lang itong si Kiko Pangilinan nga, hindi ko alam kung may sayad, kung sinto-sinto, o talagang galing po siya sa lugar ng mga kareaksyon na out of this world. Hindi po niya alam ang nangyayari sa mga lugar na kung saan bata pa lang mulat na sa mga kawalangyahan, mulat na sa krimen, mulat na sa mga bagay. At alam nila nasa social media uy, under 15, wala pa tayong dito, pananagutan, hindi tayo makukulong. Sige, banatan yan, di ba? Dapat itong mayroong panawagan nga kinundin ako mga kareaksyon, ayaw ko talaga yung panawagan na yung mga minor de edad kung may gustong barilin, barilin na lang si Kiko. Total, hindi naman sila makukulong. Masama po yun. Huwag niyong gagawin yun. Tao pa rin naman yan kahit kumakain ng saging. Ito, maganda ito. Ito pala yung tipster. Ito. Kita niyo yan? Senator Bam confirms he passed on tip that averted latest school violence. Siya yung nag-tip. Tipster siya. Kaya hindi natuloy yung mangyayari sana sa Tolosa, Leyte na halintulad na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya tanungin natin siya, Sir, bigyan nyo kami ng tip. Sino bang mastermind sa pagnanakaw sa flood control? Diba, ang dami, nakaano kang sa mas shooting, mas mas malalim yan eh. Ito, klaro to. Klaro to, may mga ebidensya Bulong mo lang. Tip, bigay mo sa NBI, CIDG, at siyempre sa taong bayan, sabihin mo sino, di ba? Yun, dapat, hindi. Naloko na. Sayang ang bayot. May mga nininervyos na raw dahil hindi nagbabago ang pananaw ng taong bayan kay Sara Duterte. Kahit anong issue pa ang binabato sa kanya. Ay, bago natin pag-usapan yan, i-greet ko muna ng happy birthday ang ina ng aking mga anak, si Lilibet Betis Capiendo. Yun. Happy birthday, ha? Enjoy your day at maraming salamat sa pagpapalaki mo ng maayos sa ating mga anak. Yan. Yung mga posts na ina-upload sa FB, lalo na sa FB, tungkol sa reception ng taong bayan, yung pagtanggap ng taong bayan kay Vice President Sara, yung parang sabik na sabik yung mga tao na makita siya na parang isang selfie lang kay Vice President Sara, talaga namang kompleto na yung araw ng kababayan natin. May dala man siya o wala, may maibigay man siya. Yun ang kagandahan, wala pang binibigay. Masaya na yung tao kay Bongbong kahit ano ang gawin niya. Walang nagpapapicture sa kanya. Nakikita nyo, ha? Sasakyan pa lang ni BP, halos magtatalon na yung mga kababayan natin. Kaya kinakabahan na yung mga kalaban natin. Gagawin nila lahat. Isipin nyo, yung sheriff na sinuntok ni BP Sara, pinapatestify na nila. Yung nakaaway ni BP Sara ng grade 1 pa siya, pinapatestify na rin.
para lang masira yung Vice President, pero mahal na mahal talaga siya ng taong bayan. Wala talagang magagawa ang sino man para mapigil yung aming beautiful president. Sa 2028, abangan natin lahat niyan. At syempre, ang mangyayari dyan, kulong kayong mga hinayupak kayong lahat. Sayang ang bayot. Eto masaya, panoorin nyo. Pag walang magsibak sa batas mo na Portuguese na Juvenile Justice Law sa 2022, akong sisibak yan. Ha? Pangilinan yung Kung sinasabi hindi ko yan, ha? masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Senator Tulfo, hintayin namin yan, ha? Sibakin mo talaga yung mukha ni Pangilinan, ha? Pag hindi mo ginawa yan, ha? Puro ka lang talagang yaw-yaw na yawa ka. Wala kang magawa kung hindi magyayaw-yaw. Puro ka Alan Cayetano. Alan Cayetano. O ayan si Pangilinan. Sibakin mo na yung muka. May nangyaring pamamaril. Involve mga bata. Batas ni Pangilinan na kini-question mo dati ang ginamit na panangga. Ano ka ngayon? Puro kadaldal. Sayang ang bayot. Ako po ay nag-file ng cyber libel case. Ito po talagang may pagkasintu-sintu to eh. Kumagat sa paing, kapag nag-file ka ng cyber libel case, mga ka-reaction, kailangan mong patunayan na kasinungalingan ang sinasabi sa'yo. Napakahirap po niyan. Kasi witness yung mga yun eh. May corroborative witness eh. Naku. Ang naging corroborative pa nila ay si Boyeng na nagsabi talaga, nag-meeting. Ito. Again, doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon. Kapag sinasabi po niyang hindi po totoo yun, ano kaya nangyayari sa utak ng tao na to yan, no? Ano kaya nangyayari, ano? Grabe. Nasasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung dalawang senador? Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yon, Hindi ko alam bakit mayroon pong ganitong klaseng tao sa Pilipinas, mga salot, ano? Super salot po itong si Trillanes na ito, mga karyasong. Grabe, tama na, nasisira araw ko pag nakikita kong pagmumukha mo. Patuloy pa rin ang kontrobersya mula dito sa impeachment kung saan eto napakaganda with the kind permission of our kompanyero Paulo Panelo. Ito po, mga karyasong, ang problema pa dito sa impeachment. Gagamitin daw nila yung sinapak na sheriff ni BP Sara Duterte na witness. Tignan mo ang katarantaduan ng Ina Luis to. Bakit? Vice President na ba siya noon? Na eto, magaling tong si Paulo Panelo mana sa kanyang ama, nakasamahan din natin dito sa SMNI. Talaga? Na si Attorney Sal Panelo. Ayun. Yan. Siya ay nag-guest sa isang podcast ng Daily Tribune. Isang pahayagan kung saan ako sumusulat. At tinalakay niya po, napakaganda ng kanyang pagtalakay doon sa mga issue tungkol sa mga ibinabatong paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. At ang isa sa mga napakaklaro niyang tinalakay ay yung usapin ng unexplained wealth di umano. Yan. At ang unang-unang in-emphasize niya, eto kasing mga prosecutors noong nasa Quadcom sila at noong dinidinig nila yung probable cause. Hindi pala Quadcom, yung committee. Justice Committee, palagi nilang sinasabi, paulit-ulit, bilyon-bilyon daw ang salapi ni
Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Unang-una, kinlaro na po yan ng bangko. Ha? Sinabi na ng Bank of the Philippine Islands, mga bossing, mali po. Nagkaroon ng computer error. Yung sinasabi nyong 2 bilyon o B, ha? 2 milyon lang po yun. Oy, grabe. Oo, yan. Grabing Nagkamali pagkakamali po yan. ang BPI. At inamin naman, at talaga naman nagkakamali. Oo. Paminsan-minsan, kumbaga ay tao lang. Yes. Pero hindi natin pwedeng sabihing tao lang kasi computer eh. So, computer lang. Hindi, nagkakamali talaga, sir. Hindi Oo. perfect ang computer. Kahit Oo. maliliit na mga depositor, naloloko din Oo, sila. minsan bigla na lang magpapanik ka, nawawala yung deposito mo. Ayun ang nangyayari sa iyo. Anyway, eto ang problema. Ang lakas nilang sumigaw nung akala nila bilyon. Nung Kala nila totoo. kinorek na milyon, hindi naman nila kinorek ang sarili nila kasi mentally dishonest nga eh. Ayun. Etong iba na nasa House of Representatives Justice Committee. Opo. Yung mga nagsagawa ng mini trial daw na wala naman sa konstitusyon doon sa House of Representatives. Hindi lang mentally dishonest, yung iba, ang papangit pa. Pero wala na tayong magagawa ron eh. Ganun na talaga ang ibinigay sa kanila. Ha? Ng tadhana na pagmumuka, ano? Anyway, pangalawa, sabi ni Attorney Paulo Duterte tuloy, ano? Panelo. Panelo! Yes. Oh, Nagkamali-mali na ako. Bad comparison. Okay. Hindi naman, Oh, hindi naman. Okay Wala naman. Kakampi naman natin pareho yan. Okay. Sige Anyway, po. sabi niya, hindi mo talaga malalaman doon sa kinuhang report ng AMLAC. Kasi, ang tinignan nyo lang doon, yung mga covered transaction. Ayun. Yung 500,000 above, ang sabi niya. So, hindi natin alam kasi, alam nyo, eto po yan eh. Kasi akala ng mga tao, yung report na yon lahat naka-report. Withdrawal at deposito. Hindi po. Ganito po kasi yan ang naka-report sa AMLAC. Dalawa po yan under the Anti-Money Laundering Act. Covered transaction, automatic po yan. 500,000 pataas. Covered transaction yan. Anong ibig sabihin covered transaction? Whether you like it or not, papasok sa system yan, ire-report yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Okay. Meron namang sinasabing suspicious transaction. Yan ang suspicious transaction report. Opo. Kahit hindi 500,000, let's say 150,000 lamang o 200,000, pero kahina-hinala, di ba? Opo. Ay i-report din po yan. Yan ang discretionary sa bangko. Ang bangko nagdedetermine na, uy, kahina-hinala ito, i-report natin sa AMLAC. Yan. Ngayon, pag hindi covered transaction, okay, at hindi suspicious transaction, hindi po nire-report. O let's say, pumasok 600,000. Okay. Parang ako, yung bank account noong Borracho Films. Akala mo, ang laki-laki ng papasok, kita, di ba? Opo. Pero hindi mo alam, ikakalat mo yun. May mga bayarin, halimbawa pumasok, let's say na lang 1M. Pagkatapos, unti-unti, kukunin mo yun kasi babayaran mo yung director, babayaran mo yung artista, babayaran mo yung post-production, babayaran mo yung mga utang mong renta ng camera. Yung 1 million, hindi mo alam, ang Maliit natira ng na lang paliit. sa'yo, 250,000 Ay, na lang. ganon. Oo, akala mo, ang yaman ni Ang Atty. laki-laki Tomasio, pala. kumita ng 1 milyon. Hindi po kita yon. Ayun. Yun po ay pasok. So, yung 1 million, covered yon. Covered Okay. transaction yon. Opo. Okay. Yan ay ire-report sa AMLAC. Pero, siyempre, maglalabas ako 100,000 para kay Direk. Tatanong ng bangko, Sir, bakit yung pina-fund transfer? Kasi,
may utang ako sa direktor. Tinatanong ng bangko pag Opo. nagpa-fund transfer ka Tinatanong. kung anong reason. Opo. Ito yung kontrata. Okay. Bakit mo binibigyan itong taong ito, yung RSVP, ng 150,000? Ay, renta po yan sa camera. Yan, Gamit. nasa yung camera truck, yung mga tao. Kasi, syempre, pag nagpaparenta yung mga camera rental ng camera, hindi naman mag-isa pupunta yung camera, may mga kasama yun. May kasama May rin tao yun. yun. May tao rin yun. Hindi lamang magdadala, ngunit mag-ooperate. Siyempre, kung ikaw may-ari nun, mahal yun eh. Opo. Siyempre, gusto mo yung sarili mong tao nag-ooperate. Dahil Oo. sila ang ano nun eh. Sila nakakaalam may-ari. kung paano yun. Yeah. Bawas na. Kung 500 ang pumasok, 200 pero na unti-unti. lang. Oo, kung 500 ang pumasok, kanong iba sa kanila. Ano ba yan? Mukhang nahulog nga eh. Tapos na yung oras para kayo ay magsampina. Final nyo na eh. Ngayon pa ba kayo magsasampina? Ano ba naman yan? Wala nang katapusan yan. Kung ito po kasi ay unang-una, number 1. Okay. Unang-una na, number 1 pa. No? Ang translation eh. No? Ayos yun ah. Okay. Oh, happy 1.1K Wow! live viewers! Thank Maraming you! salamat, mga Thank you, kasama. guys! Oo, anyway, mabalik tayo rin sa topic. Bakit? Unang-una, humingi sila ng karapatan Opo. o privilege na magbigay ng mga surprise witnesses. Ibig sabihin, ang surprise witnesses to na hindi nakatala doon sa pre-trial brief nila. Kasi ang pre-trial, sasabihin mo, sino-sino bang witnesses mo? That is to prevent surprise doon sa other party. Pero sabi nila, baka makahanap pa kami ng witness o witnesses. Ayun. Habang naghihiring. Anong konklusyon? Hanggang ngayon, naghahanap pa kayo ng ebidensya. O, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa kayo sigurado. Wala Hindi eh. pa tapos. Number 2, yung sinasabi ni De Lima. Yung magandang babae. Opo. Oo, ha? Na gusto niyo bumalik at magpasampi na pa ng mga dokumento. Tapos na nga. Ang haba-haba na nga nung mini trial nyo na wala naman sa batas. Ngayon, babalik ka. Magpapasampi na ka na naman. Tapos na po. Ha? Madam De Lima, kahit itanong nyo pa kay Jonel, tapos na yung oras para kayo ay magsampina. Final nyo na eh. Ngayon pa ba kayo magsasampina? Ano ba naman yan? Wala nang katapusan yan. Kung gusto nyo, iurong nyo, magpa-impeach ulit kayo. Hindi nyo naman kaya. Kasi panibagong diskartihan na naman yan. Panibagong maleta na naman yan, ha? Di ba? Kaya ayaw niya. It's now or never dito eh. Bukod sa wala na kayong oras, magti-2028 na. Opo. Wala na, ubus na. Yung pang-diskarte, ha? Kung alam nyo, ibig naming sabihin. Okay. Yun ang mga indikasyon. Na talagang wala na sa hulog yung gustong mangyari ng mga prosecutors. Bukod sa wala rin sa hulog ang pagmumukha ng iba sa kanila. Ano ba yan? Mukhang nahulog nga eh. Mukhang nahulog Ay, siya. at nauna yung mukha nung iba. Hindi ko nasasabihin, hindi ko sinasabing sinuwistro ha. Wala akong sinasabing gano'n ha. Wala. Hindi ko sinasabing sikapunan ha. Wala akong sinasabing yun ha. Kayo ha. Hindi ko sinasabing si Dilima ha. Wala akong sinasabing si Dilima yun ha. Baka magalit na naman kayo sa akin. Yun ang problema. Mahina ang ebidensya. Kaya, Manang Juvie, alam mo kung anong pinipilit nilang gawin. Ano po? Pinipilit nila na dahil daw nakakulong si Jinggoy Estrada at dahil daw nagtatago si Senator De La Rosa, yung 16 daw na nakalagay sa saligang batas, hindi na daw 16 yun, 15 na. Baka pwede pa daw 14. Yung Grabe. 2/3. Yan ang dinidiskarte nila at yan ang bine-brainwash nila ang mga taong bayan sa pamamagitan ng mga propagandist nila na mga abogado daw pero bias naman, pinipilipit mga barkada yan ni paring Ben Dalo, na pinipilipit yung nakalagay sa ating saligang batas para masunod yung kanilang kagustuhan sapagkat alam nila na mahihirapan sila sa pagkuha ng 16 votes. Hindi lamang dahil
popular si Vice President Sara Duterte, kundi dahil napakanipis ng ebidensya. Kung anong kapal ng pagmumuka ng ilang mga House prosecutors, yun din ang nipis ng ebidensya. Bomalabs Yun ang yan, mabigat. bomalabs. Oo. Kaya pinipilit nilang ngunit, tama po ba? Pag-aralan natin Sige po. ang konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon, unang-una. Hindi ko nalalagay yung mga article, chuchu-chuchu. Hindi naman po tayo nagle-lecture ng batas dito. Opo, Baka mabagot kayo sa akin. Unang-una, anong nakalagay sa konstitusyon? Sa Article 6. Sabi ko, hindi ako magsisitas. Nagsitas Tapos din. nagsitas Hindi ka pa rin. napigil. Okay. Ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Oh. Miyembro! Yes. Okay. Mm. Ayon sa batas, sino-sinong miyembro ng Senado? Yung 12 na na-elect 3 years ago, di ba? Kasi 6 years ang term. Opo. Pinakamaraming boto, pinakamaraming boto at dideklara ng COMELEC, members yun, so 12. Yes. After 3 years, meron na namang ihahalal na 12. Under Dineklara ng COMELEC, 24. Okay. Kalahati niya nagpapalit every 3 years. Yan ang disenyo okay. ng ating konstitusyon. Ayun, maliwanag yun. Maliwanag. Okay. Anong nakalagay sa yung Articles of Accountability, on Accountability, Article 11, kung hindi Okay. ako nagkakamali. Ang isang impeachable official ay mako-convict lamang. I-distinguish nga pala natin, kasi sabi nila, hindi may impeach. Opo. Na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Yun pong pag-transmit ng House sa Senado ng Articles of Impeachment after finding probable cause, kahit gaano kasarsuela yung ginagawa nila roon, ay impeach na po si Vice President Sara Duterte. Okay. Ang kailangan ay ma-convict siya. Kumbaga sa korte, para madali nating maunawaan, kapag ako ay dinemanda, let's say, ng estafa, Okay. o halimbawa, kung ano mang krimen, Okay. at sabi ng piskal, may probable cause, isasampay information sa court, akusado na ako, pero hindi pa ako convicted, lilitisin pa. Ito Opo. yung paglilitis ng Senado sitting as an impeachment court. Okay? Ayun. Sabi ng konstitusyon, ang conviction ay all the members of the Senate. Okay. All the members. Ibig sabihin, 2/3 ng all the members sa 24 ay 16. Ngayon may sinasabi sila, nagtatago si Senator Bato. Ha? Teka muna. Oo, nagtatago siya. Hindi siya maka-attend kasi tinatakot nyo hinahabol nyo Sinasabi nyo may warrant. Kahit ang opinyon ng marami ay hindi valid yung ICC warrant dito. Yes. Sige, balasubasin nyo na ang soberanya ng Pilipinas para makaharas lang kayo ng kalaban sa politika. Nagtatago. Siya ba ay hindi na miyembro ng Senado? Miyembro pa rin. Miyembro! Si Jinggoy ba ikinulong dahil sa kasong plunder? By the way, bilib po tayo, saludo tayo. Oo, Kay Jinggoy may Estrada. dignidad yan kahit Hindi paano. nagpatakot, hindi Yes. nagpatinag, hindi umatras. Tama. Alam nyo, lalong lumaki ang paghanga ko kay Jinggoy Jinggoy Estrada. Estrada. Anyway, babalik tayo sa diskusyon. Okay. Okay, sinabi na, suspendido. Kapag ikaw ay suspendido, hindi mo magawa yung mga katungkulan mo bilang senador. Ikaw ba itanggal sa pagkasenador? Hindi. Di 24 pa rin ang member. Yes, 16 oo. pa rin. Yun. Okay. Oy, happy 1.5 thousand 1.5. Hi! live viewers sa DZR YouTube channel. Yun. Okay, maraming Yeah. salamat Thank po you, sa inyo. guys. Anyway, okay. Di ba? Ilan pa rin ang miyembro? 24. Okay. May namatay ba? Wala. Oo, although may mga senador na gusto nung mga ibang tao mamatay na. Wag naman po. Wag naman. Kahit busit na kayo Bad sa pagbubuka, halimbawa ni Lacson, wag nyo namang naisi na mamatay. Ama naming diwa
Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.